So, hello guys! Welcome to my channel. Today, we're going to unbox this arithmetic board calculator. It has the math of the board for your math. So when I am at school, there's some instructions right there. Okay, let's unbox. First, there's See, I told you, there is because there is some numbers. Dinanap sa laboratorio ng PIDEA ang mga nasamsam na droga sa pagtatang at susuri. Ambulab. It is the work of your mind. Sa pagdalo niya sa flag raising ceremony ng Commission on Human Rights, the Patrol, Michael Belizo. Sa pambihirang pagkakataon, isang pulis ang kasama ng mga opisyal at kawani ng Commission on Human Rights sa kanilang flag raising ceremony sa Quezon City ngayong Lunes. Ito ang ikalawang flag raising ceremony ni General Nicolas Torres III bilang hepe ng Philippine National Police kasunod sa headquarters sa Camp Crame. Mainit ang pagtanggap ng CHR kay Torre. Today marks a meaningful milestone in itself. Our guest of honor is the first PNP chief to have visited the Commission on Human Rights. An act that speaks volumes of his sincerity and openness to dialogue. This visit is more than ceremonial. It signals a commitment to fostering a more collaborative, more compassionate approach to law enforcement. Inabot ng higit 30 minuto ang talumpati ni Torres sa CHR. Mas mahaba pa kaysa sa kanyang unang talumpati sa Crame. It is very heartwarming to be welcomed by LA and coming here not because of a subwena. Para hindi mo mag-get over eh. Sinasampal-sampal ko ba sarili ko ba? Dayon ang pagpunta ni Torres sa CHR, nalinawin ang kanyang direktiba sa mga pulis na magparamihan ng mauhuli sa krimen at droga. Tiniyak ni Torres na rerespetuhin ng pulisya ang karapatang pantao sa mga anti-criminality at anti-illegal drugs campaign at nang walang nangyayaring extrajudicial killings. There are it. And many numbers are left outside in the wrong way. Pero siyempre graduated with force din. Eh, may kutsilyo nga. Eh, kutsilyo naman ng nail cutter. Alam nga namang barilin mo yan. And now you're eliminated. Chris naman, And now they're eliminated. At tatlo sila. Mag-isa ang pulis, abay may ibang usapan yan. Para sa CHR, mahalaga ang kolaborasyon sa PNP para palakasin ang relasyon ng dalawang ahensya at may sulong ang karapatang pantao sa operasyon at trabaho ng mga pulis. Ang importante sa amin ay as long as the duties performed within the bounds of the law, Round one is finished. Great job, get ready for us to stay sharp and you. Commensurate to the force being confronted. Samantala, sa hulay na talumpati sa Camp Crame, inanunsyo ni Torre na i-require na ng PNP Directorate for Personnel and Records Management ang mga affidavit of arrest bilang merit points ng mga police commander at mga nagdanais na promote. Ano ang resibo dahil kang pinakapanghuli ng kriminal? Ang pinag-uusapan natin yung arrest without warrant, ha? Warrantless arrest in accordance to Rule 113 of the revised rules of court. Ano ang resibo? Ang resibo ay ang affidavit of arrest. Yun lang, very simple. Incredible. And now the any numbers are eliminated. Ang laban sa droga at iba pang krimen ni Torre. Pero iginiit na dapat ito ay naaayon sa batas. And we should always be in a war against criminals. But of course, to do it the right way and to put the right systems in place. Muli ring ibigay ni Torres sa mga pulis na magpakita ng malasakit sa mga kailangan, rumesponde ng pagkakas ng PNP at CHR
Commission ng Then, Human Chris Rights and Frankie. Process Funds. Sa kabila Chris nito, Lambert. tiniyak ni General Torre na walang dapat natatakot ang mga pulis sa pagganap ng kanilang tungkulin dahil may mga abogado naman ang pamunuan ng PNP para ipagtanggol sila kung nasa tama. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nabulabog ang isang pamilya sa 10, barangay 109A sa Tacloban 8, City matapos 7, makita ang 6, isang reticulated python o sawa 3, sa kanilang krisamen ng linggo. Unang nakita Ah! ang sawa may habang isang metro na pababa All about sa the may compete. Sabay Congratulations, Frankie. agad You na have humingi ng sakto ang survived the pamilya middle game. sa mga This kapitbahay nation para removes masa us dito. in the Posibleng standard walong naghahanap champions. ng malamig na lugar Win. sa sawa Listen dahil up. mainit sa You are krisamen. not just Kaya going to napadpad be ito sa a banyo na pagalaman ding nangihina ito. You are Nakatakda eliminated. ito i-turn over sa Department of Environment and You Natural are Resources. eliminated. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na ipinagbabawal ang paghuli at pagkatay Now you're ng anumang completed. wildlife tulad ng sawa dahil isa ito sa mga nanganganib ng maubos. Weather update na. Now for my fifth game. ABS-CBN resident meteorologist Ariel. Ariel! Ano nang nangyari sa binabantayan nating low pressure area? Yan ba'y matutuloy pa o hindi na? Clever Kabayan, sa ngayon sends the nanatili most pong low pressure area pa ang sama ng panahon wins. dyan sa may gitna ng West Philippine Sea. Bagamat sabi ng pag-asa, mas mataas na ang tsansang ito ay maging isang bagyo sunod na 24 na oras. Huling namatay ng LPA sa layong 415 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Nakikita pong magpapaikot-ikot ang potensyal na bagyo sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kung mabubuo ito sa loob ng PAR, tatawagin ito sa local name na Auring. Miyerkules ng hapon o gabi pa ito posibleng magsimulang kumilos palayo sa ating bansa. Pero palalakasin po ng potensyal na bagyo ang habagat kaya magiging maulan sa malaking bahagi ng Western Philippines. Inaasahan po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa kaya kapamilya, mag-ingat, magplano at maghanda. Pwede bang magbago ang forecast o sa potensyal na bagyo kaya manatili nakaantabay sa updates ukol dito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 10 sa Luzon, maulan sa umaga at tanghali sa may Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, lalo po sa may Zambales, Bataan, Cavite at Occidental Mindoro. Meron na rin pag-ulan pagsapit ng hapon sa may Ilocos Region at pagsapit naman ng gabi dito sa may Cagayan Valley. Pero pang matinding ulang aasahan pag lumalim ang gabi sa may Romblon at lalo po sa Cavite. Sa Palawan, maghapong may malakas na ulan sa hilagang bahagi ng probinsya, mababawasan yan pero may ulan pa pagsapit ng gabi. Sa Visayas naman, uulan sa umaga dyan po sa may Northern Samar at meron ding daraang ulan sa ilang bahagi pa ng Kabisayan sa tanghali at hapon. Bago na malubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi, may matinding pag-ulang babagsak dyan sa Panay Provinces. Sa Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan maghapon, pwede po maging maaraw, pero uulan bago lumubog ang araw sa bahagi ng Agusan del Sur, bagamat mawawala rin yan pagsapit naman na ng gabi. At tayo naman sa Metro Manila, maulap po at posibleng may ulan na umaga pa lamang, bagamat mas mataas po ang tsansa ng pag-ulan bandang tanghali, pero pwede pang may kalagkat na ulan hanggang pagsapit ng gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Star Patrol. 2 Filipino-Americans ang nagwagi sa bigating Tony Awards na ginanap sa New York. Inuwi ng dating Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger ang Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical para sa Sunset Boulevard. Iginawa naman sa Hollywood actor na si Darren Criss ang Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical para sa Maybe Happy Ending. Bahagi rin ng award ceremony ang Pinay theater star na si Lea Salonga na nagsilbing presenter ng 78th Tonys. Matatandaan si Lea ang tauna-unahang Asyanong nagwagi ng Tony Award. Layo ng taunang Tonys na bigyang pagkilala ang pinakamahuhusay sa larangan ng Broadway theater. So I can stand Sa the pagbabalik ng most. TV Patrol, mga negosyante sa Sikihor, umaaray na sa malawakang brownout. Look, I can stack them up. At Paolo Adelino, bahagi na ng Star Magic Family. See? Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Seen in the Patrol. video.
I'm going to stack them up. Look, oh, it became so high. Uh-oh. Ano? Only 5 stocks. Only 5 stocks? I didn't. Tata, I don't know how to arrange these. Again. Ngayong gabi gaganap ng inyong nominasyon at hindi karapat-dapat sa Big Four doon. Grabe, konti. PBB Celebrity Collab Edition 6th Nomination Night. Higher than that. Iba ang turo mo sa akin na may dapat yung sakripisyo para magawa ang dapat gawin. The mission comes first. Team, stay focused. Mukhang malinis mo malaw mga kalaban natin. Tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng kahit ano eksena. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Monkey's been compromised. You know how this works. Kung kaya niyo tulungan si Monkey, good. Pero kung hindi, mission comes first. Gagawin pa natin ito ng paraan. Alamin natin kung sino talaga nag-blackmail. At malalaman natin kung nasa ng ninong ng Monkey. At malilitas natin silang dalawa. Finish the job. Besa mo na dyan. A mother's love knows no bounds. Sa last 2 weeks, Nasabihin mo sa hospital doon si Sarah pati yung reporter. Malamang hindi si Ana Sarmiento. Pati si Miranda Valdez. sabihin ko si Sarah, nandito siya sa hospital ngayon. Dapat umalis na kayo. Laban sa nagpapay na. Does the defense have any other evidence that you'd like to present? Saving Ace, the untold story, the last hope. Ano ang gulo? Puntahan niyo ang saan talamak ang benta ng droga. Pasok kayo! Sandigan mo, para! Iban na tayo! This is for my... Titrong binigay mo sa akin, gabi. Pero iba pa rin. Dahil lang sa video na yan, si Tanggol na patatakbuhin mo bilang mayor? Hindi ka sangayon sa mga kagustuhan namin, hindi ka namin kailangan. Ang may malinis na hangarin. Tama ko kayo. Kapag naging mayor ako, susunod ang lahat ng mga tao sa akin para maging maayos ang bayan. At sa laro ng kapalaran, Whoever stacks, tatanggap niya. here we go! Huwag niyo patayin. Kapatid ka si Tanggol. Papapakinabangan mo ako. Marami ako sa kanila. Kaninang buhay. Assaulted! A public official! Kapag yung kami tumakbo kung ganyan ka, makapagsalita kayo parang wala kayong ginagawang masama. Sisiguraduhin ko na mas malala yung makakapunti. There are 5 stacks. Ang hindi napapalarin. Sino ba papatay? Tatay, 6 stacks! 6 stacks! Patutumbahin mo siya. Do it already! Patayin mo si Tanggol! FPJ's 7 stacks! 8 p.m. Halos piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel habang ang gasolina at kerosene magmamahal din simula bukas Martes dahil sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market. Samantala, sa kabila ng pangakong aayusin na ang problema, may brownout pa rin sa buong isla ng Siquijor na naunang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng kawalan ng sapat ng kanilang supplier. Balik mo yung katatay.
Isang homestay accommodation ni Bambi sa maraming apektado ng rotational brownout sa buong isla ng Siquijor. Salitang 3 oras na brownout at water interruption ang nararanasan nila araw-araw dahil kulang ang supply ng kuryente sa isla. Marami kaming